So hello everyone, welcome back sa ating vlog, no. In today's video guys, sagutin lang natin yung tanong ng isang subscriber natin, no, kasi visitor visa din siya and nagpaplano siya na mag-vlog polling. So sabi niya, ano-ano ba yung mga questions na possible na itanong sa kanya sa border para mapaghandaan ninyo. So in today's video guys, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga pinaghandaan ni Jason na mga tanong, kasi gumawa ako ng list of questions na alam mo yon, na parang typical na tatanungin ng mga visa officer kapag nag-apply ka ng work permit mo doon sa border. Possible na itanong to guys pero possible din na hindi. So ayun lang, it's good kasi na meron kayong, alam mo yun, background na kung ano yung mga pwedeng itanong para at least hindi ka maratel pag nandun ka na sa border at kausap mo na sila. So unang-una sa lahat guys is tungkol sa personal details ninyo, di ba? Kasi 'di ba, kung mag-a-apply kayo, kailangan kabisado niyo yung mga personal details niyo. Like for example, nasaan kayo for the past 10 years, ano yung work experiences niyo, ano yung mga educational background mo, ganyan, nag-travel ka ba abroad, yung mga tipong ganun, dapat alam niyo siya. And yun nga, ma-advise ko sa inyo, or ang tip ko na lang siguro sa inyo, kapag pupunta kayo ng border, i-fill out niyo na yung IMM form na kailangan ninyo for your application. Pwede nyo i-download yon pag gumawa kayo ng GC key. Mag-simulate lang kayo na kunwari mag-a-apply kayo online, and then sasabihin ng GC key kung ano yung mga requirements na kailangan mong i-present, and nandoon din yung isang IMM form. Ilagay ko sa baba yung direct link ng IMM form na yun, pero hindi ko sure kasi depende ata yun sa mga sagot mo doon sa GC key, tapos bibigyan ka ng additional form kung kailangan mo ng additional form or whatever. Pero basically, pag sinagot mo yung form na yon, nandun lahat ng personal details mo. So alam mo yun, medyo fresh sa isipan mo kung nasaan ka for the past 5 years or past 10 years. So that's for your personal details. Ang second category na pwede nilang itanong sa inyo is regarding your job offer. So since you are applying for work permit, so ang assumption natin dyan, syempre meron ka ng employer and meron ka ng job offer na na-receive from an employer na nag-apply ng LMIA. Ngayon si visa officer, they can ask you details regarding your job offer. For example, magkano ba yung per hour mo? Dapat alam mo yun. Kung ilang hours kang mag-work sa isang week, ganyan, yung working hours mo, yung working days mo, seasonal ba yan, full-time ba yan, part-time ba yan, ano ba yung position mo mismo, ano yung mga job duties and responsibilities mo. So possible guys na pwedeng, alam mo yun, i-test ka lang ng visa officer na, alam mo ba talaga tong trabaho na pinapasukan mo? Mamaya nag-a-apply ka ng work permit na hindi mo alam yung trabaho mo. Alam mo yun, yung tipong mga ganun. Of course, dito rin papasok yung work experience mo. Lalo na sa mga trabaho guys na kailangan ng significant work experience. Like for example, mag-a-apply ka ng supervisor, no? Hindi ka naman pwede mag-supervisor ng basta-basta lang nang wala kang experience related to that industry. For example, food supervisor or food service supervisor, paano ka nag-qualify for that position? So dapat meron ka ring related na background to that position. Pero meron din yung mga jobs kasi na hindi kailangan ng work experience, like kapag helper ka, ganyan, yung alam mo yung mga entry level na positions. So kapag ganun yung case mo, hindi mo kailangan masyadong mag-alala doon sa work experience, kasi nga from the get-go, dapat alam mo kung may required experience. Kasi doon sa job bank, kapag, kasi guys, di ba, ang employers kasi, kapag mag-hire sila ng employee nila at mag-LMIA sila, required sila na i-post yung job offering sa job bank, tsaka sa iba pang mga job sites. So doon sa job bank na yon, make sure mo na alam mo yung qualifications na nilagay ng employer mo, kung kailangan ba niya ng education requirement, ng work experience requirement, etc. etc. So yun yung mga possible questions, no, regarding your job offer. Siguro rin, hindi rin masama na alam mo yung, alam mo yun, company name mo, yung pagtatrabuhan mo, ganyan, yung address nila. Siguro i-memorize nyo na lang din yung galing mismo sa job offer ninyo at saka yung galing sa LMIA, kasi lahat naman ng details na yun nandun sa dalawang documents na yun, and yung dalawang documents, dala-dala nyo naman yun pag pumunta kayo ng border. Pangatlong category na pwede nilang itanong sa inyo, I think this is alam mo yun, pinakamabigat na pwedeng itanong sa iyo, is the fact na visitor visa ka
tapos nag-a-apply ka ng work permit. So yung intention mo kasi, di ba, nagbago from visit to work yung intention mo. So be prepared for an answer kapag tinanong ka na, oh, you entered here in Canada sa visitor visa, why are you applying for a work permit right now? Syempre, be prepared to answer that. Be prepared to answer those kind of questions. So marami naman kayong pwedeng sabihin dyan, kasi nga ang intention naman guys, intention is not fixed, di ba? So nung nag-visit ka dito sa Canada, it can be na ang real intention mo talaga is to visit or become a tourist sa Canada. Pero nung nandito ka na, medyo na-realize mo na, oh, pwede pala mag-work dito, or pwede pala maghanap ng trabaho, or merong opportunities na lumabas or lumapit sa'yo, and then nag-change ka ng intention. That's totally fine. I mean, naintindihan niya ng visa officer eh. Ang iwasan lang naman ng visa officer dyan is yung misrepresentation, na from the very start, paghahanap pala ng trabaho yung gusto mong gawin sa Canada. That's a big no-no. So dun sa question tungkol sa intention mo, just be honest. Sabihin mo lang na, oh, talagang gusto ko dito is mag-visitor visa, pero yan, nabigyan ako ng opportunity na hindi ko naman mapalagpas, grinab ko na lang. Yung tipong ganon, between those lines yung pwede yung maging answer. And of course, wala namang tamang answer dyan guys. It all depends on your situation and dun sa case ninyo. So yun, ulitin ko guys, just be prepared for that kind of question, kasi pwedeng tanungin yan ng visa officer mo. And next guys na category is regarding your status dito sa Canada. Dito medyo talaga mahigpit sila. Like for example, alam naman natin kapag visitor visa ka dito or tourist visa ka, depende kung binigyan ka ng visitor record, no? Ang maximum allowed stay mo sa Canada upon entry is 6 months lang. So technically, after 6 months or before mag 6 months, dapat nagre-renew ka na ng visitor record mo kung gusto mong i-extend yung stay mo sa Canada, or nag-exit ka and re-enter Canada kung sakasakali. Kasi pwedeng tanungin sa'yo ng visa officer kung ilang months ka na dito sa Canada, ano yung current status mo dito sa Canada. Take note guys na you are applying for an immigration status, and the last thing na gusto mong mangyari pag nag-apply ka ng status mo is yung lumabag ka sa immigration policies ng IRCC. That is overstaying sa Canada. So kung more than 6 months ka na tapos hindi ka naman nag-renew ng visitor record mo, medyo red flag yon. So before you go dun sa border, make sure na meron kang valid status dito sa Canada. So in cases naman na nag-overstay ka, no, doesn't mean naman na i-deport ka, no. Huwag ka lang muna pumunta ng border para sure ka na hindi ka i-deport. So ang pwede nyo kasing gawin dun guys, pa-reinstate kayo ng status ninyo. Ito yung i-restore nila yung visitor visa ninyo by applying online. So you can do that before going to the border, or might as well apply online na lang din para at least medyo sigurado ka. So another restrictions kasi ng mga visitor visa guys is regarding work. So maraming nahihilo dito na akala nila kapag visitor visa ka, tapos nakita nila yung temporary policy na pwedeng mag-work permit whatever hanggang February 2025, akala ng ibang kababayan natin ay pwedeng magtrabaho yung mga visitor visa holders nang hindi nagko-convert ng working permit. So ito yung pinakadelikadong part or pinaka-sensitive part, kasi as visitor visa guys, you are not allowed to work any work here in Canada. Visit ka lang talaga. Kahit pa sabihin mo na meron ka ng job offer, na hire ka na ng employer, you cannot work hanggang makakuha ka ng work permit mo. So sa visa officers guys, pwede kang tanungin around those lines na, did you ever work here in Canada during your stay as a visitor visa? So pwedeng tanungin yon. Pwedeng scrutinize din na yung financials mo. Like for example, nandito ka na for the last 6 months, pwedeng tanungin sa'yo na, sinong nagfi-finance ng stay mo dito sa Canada? Saan ka kumukuha ng pinangbabayad mo ng renta, ng everyday living mo, ganyan-ganyan. Kasi ang pupuntuin nila dun guys is yung possibility na nag-cash job kayo dito sa Canada or nag-work kayo illegally. So make sure guys na kapag kayo ay pupunta sa border, no, hindi kayo nag-cash job. Kasi guys, napakadali lang naman kwentahin yan eh, kung nag-cash job ka or hindi eh. Kasi 'di ba, maalala nyo, kapag pumasok kayo sa Canada, you will declare kung magkano yung pera ninyo, especially if 10,000 or more yan. So alam nila kung magkano yung pera mo nung pumasok ka. Tapos i-compute lang nila sa monthly gastos mo, no.
Tapos magme-make sense ba na masustusan mo yung sarili mo dito sa Canada during those times without working? So yun lang naman yung question dyan eh, kung talaga bang hindi ka nag-work during your stay as a visitor visa. Sa case naman kasi ni Jason guys, no, madali lang yun kasi andito kami ni ate niya na nakaagapi sa kanya, kami gumagastos talaga lahat ng pagkain niya, ganyan, ng accommodation niya, libre naman dito. So wala talaga siyang ginasto ni piso. So pasyal-pasyal lang kami sa Banff, Edmonton, yan, Drameller, saan kami napadpad actually during that time. Mga kababayan natin na nandito rin sa Canada, no, pwede nyo rin kasing sabihin na nagpapadala yung families nyo from the Philippines ng pangtustos ng gastusin nyo dito sa Canada and so on and so forth. So yun guys, pinaka-importante, pag visitor visa kayo, you are not allowed to work any job, kahit ano pa yan. Hindi ka pwede mag-work during your stay. And sa overstaying, yun yung babantayin ninyo kapag visitor visa applicants kayo. Yung ano naman, yung sa baka may mga nalilito dyan sa visitor record, no, yung visitor record kasi guys, ito yung parang, alam mo yun, pag pumasok ka ng Canada, pwede kasing tatakan nila yung passport mo kapag visitor visa ka. Yung iba hindi tinatatakan, yung iba tinatatakan. Pag tinatakan yung visa mo or yung passport mo, yun lang yung allowed ka na time na pwedeng mag-spend dito sa Canada. Pero pag wala yung tatak na yun, pwede ka mag-spend dito sa Canada for 6 months. Ngayon, kapag more than 6 months ka na, 30 days before ka mag 6 months, dapat mag-apply ka na ng extension for visitor visa or for visitor record. Yung ano naman, madali lang naman yung application nun guys. Hindi naman siya sobrang complicated, no. Madi-DIY ninyo yon. Pero ngayon, sa visitor record kasi, since more than 6 months ka na dito and possibly bibigyan ka nila ng another 6 months, so magwa 1 year ka na dito, kakailanganin mo na nun ng medical. So nung nag-extend si Jason ng visitor record niya, ni-require siya for a medical exam. So yun lang, just take note lang na kapag yun yung nangyari sa inyo, you need a medical exam. Okay, one more thing na pwedeng tanungin sa inyo sa border guys, no. This is actually common sa lahat ng applications for temporary residence, no. Mapa student permit yan or work permit or visitor visa yan, no. Ito yung tanong na anong babalikan mo sa Pinas? So this question is actually dealing with the future, no. So tinitignan yan ng visa officer na, for example, what if hindi ma-approve yung work permit application mo, anong babalikan mo sa Pinas? So ang iiwasan kasi dyan ng visa officer or ang gustong makita ng visa officer dyan is meron kang matibay na home ties sa Philippines na talagang babalikan mo, kasi ayaw nila na, for example, na deny ka ng work permit, mag-stay ka dito illegally sa Canada. Yun yung iniiwasan nila dyan. And sa future naman, pwedeng tanungin sa inyo na what if after 2 years or after ma-expire nung work permit mo, hindi ka na ma-renew ng work permit or hindi ka na PR during those times, anong gagawin mo? So you need to prove the visa officer na meron kang babalikan sa Philippines. It's either your home ties or economic ties or whatever ties na meron ka sa Philippines. So sa SOP naman, sa mga students naman, normally ang nilalagay natin dyan na babalikan natin, of course, is yung parents natin, ganyan, relatives, friends and family, yung mga businesses kung may businesses kayo, properties sa Philippines kung meron kayong mga properties, and yung job security nyo sa Philippines kung meron kayong, alam mo yun, job offer na pagkatapos mong mag-aral sa Canada or pagkatapos mong mag-work sa Canada, may babalikan kang trabaho. Yun yung mga examples na pwede mong balikan. So kung magfa-flagpole kayo guys, hindi rin masama na dapat alamin nyo. So kung magfa-flagpole kayo guys, it's not a bad idea to know those things, no? Para pag tinanong kayo, hindi kayo mararata. Like for example, tinanong kayo, alam nyo agad kung ano yung mga babalikan ninyo sa Pinas, diba? Hindi kayo may stress sa pag-iisip on the spot. So yun yung mga questions guys na binigay ko kay Jason nung nagpi-prepare siya para doon sa pagpa-flagpole niya, no. And yun, prepare lang kayo. Huwag kayong masyadong kabahan guys, kasi hindi naman nangangain ng tao yung mga visa officer or yung mga border officers. And sorry, kanina pa ako visa officer ng visa officer. They are actually the border officers, no. Hindi naman sila nangangain ng tao. So relax lang kayo. And yun, another tip,
make sure na kompleto yung documents niyo. For the documents guys, sabi ko nga, pwede kayo mag-open ng GC key ninyo, mag-simulate kayo ng online application. Ilalagay naman doon lahat ng requirements na kailangan mong i-present sa visa officer. Nung last video natin, sinabi na natin kung ano yung mga present namin para kay Jason. So yan guys, I hope nakatulong tong video na to sa inyo para matulungan kayo sa pag-prepare nyo sa pag-flagpole, sa pag-convert ng visitor visa to work permit. I wish you all the best and God bless and good luck sa journey nyo dito sa Canada. So ayan guys, thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. Ayan, see you sa next vlog. Bye bye.